Magandang araw guys mga kalapatids. Ang ganda ng panahon. Ayan grabe. Ito ang gusto kong panahon. Yung hindi nagbabadya na uulan. Ayan, alam mo. Init So, nagbago isip natin. Yung from stockbird to flyers na kulungan. Yan na lang ginawa ko. So, kaysa naman sa nakikita kong nagpapatayan sila sa loob. Mas naisip kong dito na lang. At least dito laban-laban sila dito kahit magpatayan sila. Puro mga matatandang ibon naman mga nandito. So meron din diyan na lipas inakay. Yun na yung mga alam nilang ito talaga yung kulungan nila. So hindi ko na sila nilipat. So ibuksan natin. Ayan. So dito na sila. Dilim kung papansin nyo yung dilim, kulob na kulob kasi yan dahil sa ulan. Okay, so ayan, dyan na sila. Ayan kita mo, naghahanapan na sila, nagiging territorial na yung iba. So itong puti na to, siya yung bago, itong nandito sa DIY na cage. So naghahanap na siya ngayon ng lugar niya, kaso territorial na yung iba dahil alam may kanya-kanya na silang mga lugar. Tapos yung white kasi sinusundan niya tong pares niya, yan yung black white feather na yan. So at least dito kung ayaw pumalag nung isa, makakatakbo siya, malayo yung tatakbuhan niya, kaysa dito na talagang kahit saan siya magpunta aabutin siya. So isa pa sa dahilan para maiwasan na yung mga sakit, kasi may mga YB kasi actually may hina pang resistensya niyan dahil YB pa nga lang sila, young bird sila, madali silang dapuan ng sakit. Ito yung may bulutong, pansinin nyo yung bulutong niya patuyo na. So hindi ko nga halos madalas gamutin yan minsan nga pinapakain ko, paminsan-minsan ko lang pinapakain ng paminta, pero nakita nyo naman nakasurvive naman, patuyo na yung niya. Tapos yung isa kagagaling lang din sa sa one eye cold, galing lang din, so nilipat ko na. So ang maganda rito, lahat to mga ilalagay ko rito galing mismo sa mga breeder ko. Hindi siya yung mga arbor lang, maliban lang dyan sa grizzle na yan, dahil yung grizzle na yan arbor yan sa tropa. So sinama ko na dito dahil pag nandito siya sa malaking kulungan nagkakasakit siya, ewan ko ba kung bakit. Pero yung nagtataka naman ako, yung mga matatandaan, mga lipas inakay, hindi naman nagkakasakit. So lipat ko na lang siya, para kawawa naman, para hanginan na rin. So ang ililipat ko dyan, ito sunod na ililipat ko, yan yung pinapasubo niya. At saka itong puti na to, lilipat ko rin yan. So ito pinag-iisipan ko pa, YB rin kasi yung tatlong yan, kaya lang may mga one eye sila, kagagaling lang, so hindi pa halos magaling. So ito, ayan so naubusan ako ng Cure Gold, so hindi ko na lang muna siguro mag-ano muna ako, oregano, medyo magastos din pabili-bili ng gamot. Ito mayroon ding inakay, ililipat ko rin dito. So ayun, napagpasyahan ko, puro inakay lang talaga ilalagay ko dito. Papansin niyo yun, nilagyan ko na nabuo ko na siya, nadagdagan ko na. So yun, puro inakay na lang siguro ilalagay ko dito, para nang sa ganun maging flyers na lang to. Okay naman to kasi diretso na diretso na labas nila. Siguro magiging ano na lang nila, viewing nila. Meron akong kulungan dito na pang viewing nandun sa dulo. Siguro viewing na lang ulit ako dito, lagay na lang ulit dito ng pang viewing, tapos direkta na dyan. So ito inayos na rin namin nilagyan na rin namin to ng bubong dahil nga nag-uulan. So ayan, so okay na. Yan na lang muna. Parang mas maganda kasing idea, at least wala na akong nakikitang nagpapatayan ngayon dito sa loob ng kulungan na to. So wala na nag-aabulan. So ito malapit ko na rin, siguro mga 2 linggo harvest na din yan. Ito malapit na to guys. So pag makita ko lang siya na marunong na talagang tumuka, alisin ko na din yan, lipat ko na din. So ayan, ito malapit na rin to, makikita nyo papalagan nyo yung nanay, pinapalagan mo na yung nanay mo yan, pinapalagan mo. Tingnan mo, papansinin nyo halos lahat ng ibon ko may bulutong, lahat ng YB, diba?
halos lahat ng YB. Sobrang lamok kasi dito dahil puno ng balete to. Kahit anong, ayan, may gulong pa. Hindi ko alam kung saan ko didispatch yung gulong na yan. So halos araw-araw pumapatay ako ng mga lamok dito, talagang hindi maubos-ubos. So antayin ko lang na matanggal tong mga to. Hindi talaga, wala kasi talaga kami pagdidispatcha ng mga yan. So tiyaga muna, pero hindi naman sila, wala namang namamatay sa kanila. Ang bulutong ay madali namang gamutin talaga, basta malakas lang ang resistensya ng ibon. Pag mahina ang ibon, kahit walang bulutong yan, mamamatay at mamamatay. So kailangan lang malakas. Una, syempre yung breeder mo dapat malakas, healthy, kasi doon kukuha ng lakas yung ano breeder ay yung YB. So dapat malakas ang breeder sa umpisa pa lang. So kita mo ito, nagbabalak na ulit mangitlog. Wala, bawal muna tayo mag ngayon, mag breed. So saka na muna tayo mag-breed pagka nanganak na ang ating misis. So ba, ayun o, ganapan na sila. So may mga pares naman dyan, siguro lalagay ako ng paitlogan dyan para kung gusto nila mangitlog, sige, mangitlog sila. Pero kung hindi naman, okay lang din. So hindi muna kasi talaga tayo mag-breed. So ayun lang muna guys. So ito lang po muna, update ko muna sa ngayon. Okay, so sa sunod, pag may bago tayo ulit na update, mag-upload ulit tayo ng ating video. So yun lamang po, maraming salamat po sa mga hindi pa nagsasubscribe. Pa-subscribe na po please, malaking bagay po ito sa akin. At sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat.